Sa mabuting balita ngayon, masasaksihan natin ang pagdadala kay Jesus sa templo. Si Maria at Jose ay tapat sa kautusan ng Diyos. Dinala nila si Jesus sa templo bilang tanda ng kanilang pagsunod sa kautusan, hindi upang ipakita siya sa mga tao, kundi upang ialay siya sa Diyos. Ipinapakita nito na si Jesus ay hindi pagmamay-ari ng sinuman kahit ng kanyang mga magulang. Siya ay ganap na nakalaan sa kalooban ng Ama. Gayon din tayo ay tinatawag na ialay ang ating buhay sa Diyos. Hindi para sa pansariling plano, kundi para sa kanyang layunin at kadakilaan. Sa templo, sinalubong sila ni Simeon. Matapat at malapit sa Diyos ang lalaking ito na naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumasa kanya ang Espiritu Santo na nagpahayag na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Nang makita niya ang sanggol na si Jesus, kinalong niya ito at nagpuri. Kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin, gaya ng iyong pangako. Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Kapag nasusumpungan ng isang tao si Kristo, natatagpuan niya ang kapayapaang hindi kayang ibigay ng mundo. Tinawag ni Simeon si Jesus na liwanag na tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa kanyang bayang Israel. Ipinapahayag nito na ang kaligtasan na hindi lamang para sa iilan, kundi para sa lahat. Si Jesus ang liwanag na sumisikat sa dilim ng kasalanan, takot at kawalan ng pag-asa. Kaya binalaan ni Simeon si Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Dahil dyan, ang iyong puso ay para na ring tinarakan ng balaraw. Ang pagdating ni Kristo ay hindi lamang isang kagalakan, ito rin ay isang hamon. Siya ay maghihiwalay sa mga tumatanggap at tumatanggi, sa mga nagpapakumbaba at sa mga matitigas ang puso. At si Maria bilang ina ay makikibahagi sa pagdurusa ng kanyang anak mula sa sabsaban hanggang sa krus. Mga kapatid, ang mabuting balita ay nagpapaalaala sa atin na ang pananampalataya ay hindi lamang kagalakan, kundi pagtitiyaga sa gitna ng sakit at pagsubok. Ang pagsunod kay Kristo ay may kaakibat na liwanag at krus. Ngunit tulad ni Simeon, tayo ay inaanyayahang maghintay ng may pagtitiwala, magtiwala ng may pag-asa, at yakapin si Kristo bilang sentro ng ating buhay. Sa bawat pagdalo natin sa banal na misa, tulad ni Simeon, kinakalong natin si Jesus, ngunit hindi na sa ating mga kamay at bisig, kundi sa ating mga puso. Naway kapag natanggap natin ang Panginoon, masasabi rin natin sa ating mga sarili, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Yamang nakita na ng aming mga mata ang iyong pagliligtas.